nandoon kami sa eskema ng CARP na stock distribution option, nakabahagi kami ng pagmamayari ng Hacienda Luisita. Pero ito napakalaking paghihirap ng mga manggagawang bukid dahil nga yung kanilang sinasahod sa loob ng isang linggo dahil marami siyang utang, 9 pesos at 50 centimos na lamang. Sa pananaw ni Pangulong Cory Aquino, ang RA 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law ang magiging sagot sa panawagan ng mga magsasakang umaasa sa karampot na biyaya upang mabuhay. Noong October 1989, pumirma sa Memorandum of Agreement tungkol sa Stock Distribution Option or SDO ang TADECO, Hacienda Luisita Incorporated at ang mga magsasaka. Ngunit sa halip na lupa ang matanggap ng mga magsasaka, isang kapirasong papel lang ang kanilang natanggap. Papel na nagsasabing sila ay stockholder na ng Hacienda Luisita. Sinasabi nilang trabaho pagdating ng Kabyaw, ano lang, isang araw, isang linggo. Tapos sasahod yung mga tao, 950. Sa ngayon, mahirap talaga. Lalo na nagkakasat yung mga anak ko. Gusto namin pagamot sa labas, wala na akong ng pera. Sa loob ng mag-apon, 2 beses kaming kumain, minsan kamote. Papel na hindi naman makakain ng isang tao para mapatahan ang kumakalam niyang sikmura. Stocks na hindi naman maipambili ng gamot tuwing magkakasakit. Pag nakatubo ng 100, meron na kami pambili ng sabon, tsaka kalahating salop na bigas. Yun lang ho. Sa isang araw ay sumasahod ng 164 pesos at 50 centavos ang isang magsasaka, kung saan ang matitira ay 9 pesos at 50 centavos kapag binawasan na ng mga kaltas at utang. Parang sinesentensyahan na ng unti-unting kamatayan ang mga magsasaka. Minsan yan ang trabaho namin, yung mga parol, kung wala pang mabenta, hindi wala kami pambili ng bigas. Matagal na ako rito, wala ko rin nakikita sa trabaho, mahirap talaga. 29 years, wala pa rin. Talagang masikip, naramdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung saan akong kukuhang pagkain ng mga bata. Yun lang, ganun, sa kumukuha na lang kahoy, sa bukid na lang. Parang nalalanta na kami. Lalo na ngayon, kung hindi magtinda ng mangga yung anak ko, wala kang pambili ng kalahating bigas. Dahil rin nabawasan na ang taniman sa hacienda upang magbigay daan upang magamit ito pang commercial, industrial at residential, mas mababawasan ang kita ng mga magsasaka. Saan pa ba huhugot ng lakas ng loob at pag-asa ang mga maralitang magsasaka? Nobyembre 6, 2004, matapos ang ilang dekada ng pagpepetisyon at pagpoprotesta laban sa stock distribution option na naglugmok lamang sa kanila sa paghihinagpis, nag-umpisa ang welga ng mga miyembro ng United Luisita Workers Union o ULWU, kasama ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union or CATLU. Laban! Sunduin yung mga membro nyo! Hanapin yung nawawalang tropa! Iniutos ni dating sekretarya ng Department of Labor na si Patricia Santo Tomas ang assumption of jurisdiction. Ang assumption of jurisdiction ay isang order na ini-issue ng DOL Secretary sa isang labor dispute na sa kanyang opinion ay nagka-apekto sa isang industries na indispensable to national interest. Pwede niyang i-issue ito para pigilin yung pinaplano pa lang na welga, o kaya kung meron ng welga o lockout, titigil niya.
sa pamamagitan ng Assumption of Jurisdiction Order. Ang mga sinasagasaan na karapatan ng mga manggagawa doon sa kapangyarihan ng Dole Secretary sa pag-issue ng AJ ay ang sumusunod. One, yung karapatan nila na magwelga, yung karapatan nila na ng due process, at saka yung karapatan nila na magkaroon ng freedom to assemble. Sinubukan ng mga pulis buwagin ang hanay ng mga nagwewelga, ngunit nabigo sila. Nobyembre 16, 2004, isang araw na naitala na sa kasaysayan ng mga magsasakang puno ng paghihinagpis. Matapos hindi magkaroon ng magandang resulta ang usapan sa pagitan ni Representative Pepin Cojuangco at mga opisyal ng Catlu sa Dasmariñas Village, dumagsa pa ang 700 na pulis, 17 sundalo, 2 tangke, payloader at 4 na fire trucks. Daan-daan ang kanilang mga tear gas at nagposisyon ang mga sniper sa harap at gilid ng Gate 1, kung saan lampas 5,000 magsasaka at kanilang mga pamilya at sumusuporta ang nakaharang. Kinanyon ng tubig na may kemikal. Pinasabugan ng mga tear gas. Inatake ng tangke. Hindi natinag ang mga magsasakang binuklod ng kanilang mga pangarap. Pinag-isa ng kanilang mga hinaing laban sa mapang-aping pamamalakad. Yung tubig ng bumbero may chemical. Pag tumama dito sa balat mo, masakit, mapdi, parang may asido yata yun. Meron pambirutan ng bakal. Yung mga pinang-spray nila sa amin. Andun kami nakapikit, pinagbabato na kami ng tear gas, ano yun. Hanggang sa pinaulan na sila ng bala. Ang libo-libong ektarya na tinaguriang lupang pangako sa kanlurang Luzon ay dinilig ng dugo. Kunting sahod lang ang hindi pa binigay. Yung anak ko, dinaril dito, 2. Dito, 2. Magkatabi. Ang isa, lumusot, ang isa, tumama rito sa likod, sa buto, sumabog. Double action kasi yung bala. Pero malapit lang ako sa kanya. Pero sabi niya, Tay, huwag kang bibitiw, tuloy ang laban. Magpahinga ka na, anak ko! Inalaman na ka doon! Nahiwa ko na ka. 7 ang nasawi. 121 ang nasugatan sa naganap na sagupaan. At ang tinuturong salarin, ang mga magsasaka na ang tanging naging sandata ay pagkakaisa at pag-asa. Wala pong putok na nanggaling sa hanay ng PDM. Ang putok ay nanggaling doon sa likuran ng hanay ng mga nag-try. Ayon sa mga nasugatang magsasaka, hindi rin sila tinanggap sa mga malalapit na ospital para mapagamot ang mga sugat na natamo.
Itinanggi naman ni dating Congressman Noynoy Cojuangco Aquino na may kinalaman ang pamilyang Cojuangco sa malagim na trahedya. Tinuturo ang sisi sa mga leftists at NPA na umano'y sumali sa protesta. Kung alam niyo lang kung gaano ko kayo kamahal, kung alam niyo lang kung gaano ko Sa gitna ng matinding pagsubok, pilit silang bumabangon, dala ang pag-asang makakantan nila ang dapat ay sa kanila.